Good day everyone. Mayong adlaw ka natong tanan. Ug aniya kita karon nanukad sa atong buhatan sa PIE 7 Regional Office. No? Dali ra kay ang panahon no. March na pod. Ug March gani daghan kita gi-celebrate and one of that is the observation no of the fire prevention month. So that's why we invited the officials from the Bureau of Fire Protection to share with us their activities, programs, and accomplishments. So later on, ato silang pangutano no kung unsa sila ka-prepare in times no nga nay mga fire incidents kay hapit na pud no ang summer o kanang di ba uso man na ang mga sunog-sunog basta ting init. So this is Hazel Gloria of PIA and with me is my colleague Miss Bridget Bayhon. Bri, maayong adlaw kanimo. Salamat Ma'am Hayes og maayong adlaw sab kanimo. Another week, another informative discussion brought to you by the Philippine Information Agency 7 in partnership with the Association of Government Information Officers in the region. We are on live broadcast over DYMR Radio Pilipinas Cebu and the late telecast over My TV Channel 30 Mondays to Saturdays at 3 to 4 p.m. and on Sundays 4 to 5 p.m. So very timely jud ni mama ang atong pagahisgutan karon kay gadaghan na gid ang cases sa sunog. So to start atong ipaila-ila atong mga guests from the Bureau of Fire Protection. Kunin mo sa imong tupad. At akong tapad ma'am si Chief Inspector Noel Nelson Ababon, Cebu City Fire Marshal. Mayong adlaw sir. Sunod ma'am ang imong tapad diha ma'am si Chief Inspector Josephus F. Alburo, Chief Fire Safety Enforcement Division. Mayang adlaw, sir. And last but not the least, si Senior Inspector Arnel S. Abella, Chief Regional Operations Division. May adlaw mga sirs and salamat sa pagbisita diri sa PIA 7. Okay, Bri, no? So sa di pa ta magsugod sa atong diskusyon, pangayuan na to sila no og opening statement ang atong mga bisita. So papangayuan na sila katahuran Bri sa atong mga suking tigpaminaw og sa mga viewers nato og ingon man sa ani karon uban ka nato nga mga media friends pod nato. So Bri, unahon na lang ako sa akong tupad. si Chief Fire Safety Enforcement Division, Chief Inspector Josephus Alboro. Sir, mayong adlaw sa atong tagpaminaw sa DYMR o sa My TV. Karong tuiga ang atong tema sa atong fire prevention. Ligtas sa Pilipinas ating kamtin, bawat Pilipino ating sanayin. Kalaman sa sunog ay palawakin. So, this team, kining team nato ron sa 2019, focus ni siya sa preparation of every family. So, kay ang family mangod, maunang atong giingon nga basic unit of a society. So, all starts with the family. Sunod ma'am, diri sa akong tapad si Chief Inspector Noel Nelson Ababon, Cebu City Fire Marshal. Chief Inspector Ababon, inyong lingkod sa Cebu City Fire Department. We also have the Chief Regional Operations Division, Senior Inspector Arnel Abellas. Para sa part sa Bureau of Fire Protection Regional Office 7, we have series of activities for the Fire Prevention Month in line with sa program sa atong national headquarters. So this is a month long, actually it's a year long activity, but focus na karon for this month. Daghang activities here in the region and sa national sa Manila. Thank you, sir. So, Bri, sa dili bata mo nila og daghan kayong pangutana no kay later on murag naghinam-hinam sa datong mga media friends nga mangutana nila. Sir, first of all, we would like to ask lang unsa gyud ang role sa BFP sa community? Of course, ang among role sa community is number one mandate namo, ma'am, is to respond to any incidents, emergencies
And of course, to educate po ma'am ang community about fire safety, fire prevention ma'am. Sir, as you've mentioned nga, nag-respond kita sa fire incidents, sir, no? So, unsa man ni ang process, sir, or protocol ninyo sa pag-respond sa fire incidents? Of course ma'am, first ma'am, dapat naitawag sa before we respond. Of course, number one is call for sa atong fire stations na sunog nga naitabo. Then of course after that ma'am, mo immediately mo respond ang atong kabomberohan sa unsa man ang insidente ma'am. Is either it is fire or any other emergency. Sir, as what I've mentioned kanina no nga this year nag-start pa lang ang year. I think murag daghan nagig mga sunog di ba kay permi gyud among madunggan no kaning fire truck ingana. So, sir, do we have data kung as of from January up to now kung pila na ang sunog, then if we can compare it for last year or siguro 2017, 2018, then for 2 months this year? As per record nato ma'am, sa region-wide, we have last year, 2018, we have 76 fire incident for January alone. Then, on 2019, for this year, we have 107 fire incidents for January. And February, ma'am, last year, we have 74 fire incidents. Then, for this year, ma'am, as of yesterday, we have 203 fire incidents. Medyo nitaas yun ang atong fire incidents, ma'am. Unsay cause, sir, nganong nitaas ang fire incidents nato this year? Unsay mostly manotice ninyo nga cause sa mao nga incident? Ang atong top 3 causes na atay kini nga mga causes mao ni ang sa una pa na bantayan nato nga kanang hinungdan sa pagsugod sa sunog. So kining atong electrical, ang overload sa electrical, ang open flame from cooking, and open flame from unattended lighted candles. So, ma-explain ni siguro nato na some of our electrical connections ay dugay na nga wala ma-atiman, ma-rewire. Then, unattended cooking. Siguro, Miss Hazel, ano ni siya ka na ganing kining advent of technology nga daghan kaayo nga attended sa kanang cellphones, kanang mobile game, social medias nga ganahan ng Pilipino nga connected permi, so ang giluto di mabantayan. So this explains siguro maybe nga kini siya consistent kaning top 3 causes nato sa fire. Sir, with that data nga gihatag niyo, is that region-wide na siya, sir? Then, unsa nga area ang pinakataas gyud og fire incidents? Mura klaro na kay ng pangutanaha. Sa so far gyud maski kaniadto pa mas taas gyud og record ang Cebu City. Kay sa Cebu City alone for last year naka-record ta og sunog from January to February is 36, while karong tuiga ang atuang record and for the same month is 73 fire incidents. Suma sa gisulti ni Chief Inspector Alburo, number 1 na to gihapon is the electrical connections. Ang second ana kadtong mga cooking unattended. And then naay ang ikatulo na mo is cigarette butts. Takag Sag-asa labay lang sa siya, sigarilyo. oo. Gani doon natay usa ka insidente last week diha sa may KSL Lodge bitaw sa may Leon Kilat na naining check-in ang iyang kwarto nga gi-occupy. Ang nakakos sa sunog is katong upo sa sigarilyo. Mo'y nakasunog sa iyang room, ang sa iyang foam ra noon ang apektado. Manay number 3 po na diri sa Cebu City, pero ni-increase gyud kay nidaghan pud ang atuang grass fires. Unsay cause anang grass fire, sir? Sa grass fires, ang mahatag na ko nga example katong grass fire the other day sa Monterasas, ang cause ato na ay nagdaob. Nya amon ako naman gud narong gipa-implement nga kuhaon dito kung ay ma-identify nga gidaob na siya, kuhaon ang pangan nga sa katong nagdaob kay naaman pud sa balaod sa DNR. Kay ang sa mission gud sa Bureau of Fire, we are implementing not just the fire code of the Philippines
but also other laws related sa fire. So appeal diha ang sa DNR. So amo to nakuha ang pangalan kay nakuha man po sa taga-tanod. Although kadaghanan nga sanctions na is pamultahon ra man gud na in violation sa environmental laws. LGU na siya, sir. Yes, sa barangay. Sir, naabatay training sa kaning community nga dool sa mga bukid para ma-prevent ining mga grass fires? Actually ma'am, ang project nato or programa nato ron intended for community tungod aning kung nabantayan ninyo sa ato ang tema karon sa Fire Prevention Month is ligtas na Pilipinas na tapos family concentrated, di ba? Bawat pamilya ay sanayin. So mao na ron diha tungod ana nga tema naatay bagong programa nga gi-implementar kaning gitawag nato Oplan Ligtas na Pamayanan, family o community concentrated di siya kay nabase man gud sa statistics pod nga mas taas di ay taog insidente sa sunog sa community dili sa mga establishments. Kay tungod kay pagka-implementar sa full implementation nato sa ato ang fire code ning minus atong sunog sa mga establishments pero daghan ta og sunog sa community. So gipangitaan na og programa sa BFP National Headquarters nato kani ato ang regional director karon si Senior Superintendent Gilbert Dulot. Siya may naghimo sa programa sa kadtong na-assign pa siya sa Fire Safety Directorate for Fire Safety Enforcement. Iyang gihimo ang programa. So karon ang implementasyon timing pod sa atuang tema. So nag-concentrate taron sa community. Apil na nato mga training sa community. For Cebu City, ang gihatag sa ako ang target is 9 barangays. Kay 9 substations man pod ang Cebu City. Sa substation nato sa Pardo, ang ilang gi-identify nga barangay is di Barangay Kugon. Substation nato sa Labangon, ang iyang gi-identify nga barangay is Tisa, Barangay Tisa. Ang substation nato sa Nicolas Fire Substation, ang iyang gi-identify is Barangay Suba. Ang Pahina Central, ang iyang gi-identify is Sambagdos. Then ang Guadalupe, ang iyang gi-identify is the Barangay Capitol Site. Ang Parian Fire Substation, ang iyang gi-identify nga barangay is Barangay Tipadilla. Mabolo Fire Substation, ang iyang gi-identify is Hipodromo. Then Lahog Fire Substation, ang gi-identify is Barangay Kaputhaw. And Talamban Fire Substation, Barangay Talamban po diyang gi-identify. Kung matanaw na to, kaning mga barangay nga gi-identify, these are barangays nga densely populated, kung doon na po yung mga history po ng mga dagpong sunog. Sir, isgod magyud nga nagka-increase magyud atong mga fire incidents karon. Kumusta man sir ang Bureau of Fire? Okay, sakto lang ba ang kaning mga person atong mga equipment nga mo respond sa kaning mga fire incidents? For Cebu City kay region man. For Cebu City, when we talk about responding to fire incidents, ang Cebu City dili gud ni siya mamroblema. We have the Cebu City Fire Department. At the same time, doon na po tayo mga barangay fire brigades nga makatabang na to in responding to fire incidents. Like sa Cebu City, doon naman po tayo 29 barangays nga doon ay active fire brigades. So, and then, na-approve na po to sa ato ang City Council ang akuang request for another activation of barangay fire brigades sa South District of Cebu City. So, doon ma-activate ang target na mo is Barangay Bulacau, Barangay Kinasangan, and Barangay Mambaling. And then last week, pag-meeting na mo sa City Disaster Resilience Management Council, approve na po nila ang activation of a fire substation sa Cebu City ang diri sa Mambaling. Sa may Alaska Mambaling, sa may eskwelahan diha doon tupad. So mag-activate po ta diha og bag-o pod nga fire substation. And then sumanunungan pag ato ang capability. Plus, we also have some non-government organizations nga makatabang po nato in responding to the fire incidents. Like we have the Cebu Filipino-Chinese Volunteer Fire Brigades. We have the Emergency Rescue Unit Foundation. Plus, nga po ning taga Philippine Red Cross. Mutabang po na sila. Mao lang na ang sa Cebu City alone. But there are incidents nga napag outside sa Cebu City nga tabang po nato sa pag-responde. Sir, kay gadaghan naman gid ang fire incidents. Unsa man gid ang mga challenges na gina-face ng Bureau in terms of sa pagresponde?
Challenges sa Bureau for Cebu City, challenges namo is accessibility sa mga area. That is why we have in collaboration with UP, kay ang UP mag-create man og atong gitawag nga fire check. Usa to sa mga katabang namo pod. And then ang problema yun sa mga densely populated areas, there are area nga dili gyud ni maka-access ang ato ang mga fire engines. So, naay like one time sa barangay Kitaan, ang access namo is yung Greyhound subdivision, pero side Greyhound subdivision siya, densely populated, nga maka-access lang motorcycle. So usa na sa mahimong problema namo kay maglinya pa man gud mi sa amoang hoses. Nya ang among nabantayon nga to, ang among length sa mga hoses mga 50 feet long man na siya, mulinya kaog mga napulo langan na sa ato ang trabaho. Plus pagyud nga expected po na namo during fire incidents nga dili lang ning access, but kani pag yung mga affected sa sunog masugatan ani mga magbitbit sa iyahang mga butang, so usa pud na sa makahinder sa tuang pag-response. Mao nang i-concentrate gud na mo ron ang implementation sa uplan ligtas na pamayanan para appeal man gud na sa amo ang hangyo sa ilaha, kay kinahanglan man gud nato i-identify ang kaning mga mahimo nilang access routes in going to an evacuation area. Na ako'y additional na ipuno sa gisulti ni Sir Ababon regarding atong sa capability. And second is the challenges. Sa capability sa Bureau of Fire Protection, so far we have 200 fire trucks all over the region. And we also have running card system. Wala may government agency na kanang excess siguro o human resources, and wala po yung organization na excess of human resource. So we always make sure na prepared ang ato ang mga ekipo o ang atong tao. Ang regional office gimando sa atong regional director nga magkaigwa og oversight. So gi-check sa ato ang mga provincial fire marshal ug unsa ang mga panginahanglan, ang status sa ato equipment o ang ka-ready sa ato ang mga tao sa ubos. So we make use of unsay naa nato. So far ang atong running card system, so we have interoperability. So not necessarily mean nga usara ang fire truck sa usa ka lungsod maura gid na siya. So ang running card, once nga ang assessment sa usa ka fireground commander is posible nga modako, iyang itaas ang alarma. So mao na siya, nearby cities or municipalities mo responde na siya. So interoperability sa kada fire stations. Then katong giingon nato nga challenges, una nato nako last years or previous years, challenge kayo sa Mandawi City sa una ang kana ganing fire prone areas. So ang gibuhat nila sa city government and the Mandawi City Fire Station last year, they conducted every year a simulation drill. So simulation drill in different what do you call this, fire prone areas. So ang gibuhat nila, so magkaigwa sila og response drill. So every responders within the city, they take down or take note the ganing mga challenges or concerns or things to improve. And every quarter magka-improve ang response time. Magka-improve ang response time. So for this year, sa last week siguro sa last day sa March, which is the 31st, magkaigabot ta og Metro Cebu simulation drill. Yes, this month. Talking about Metro Cebu, that's Cebu City, Mandawi, Lapu-Lapu, Talisay. From Danao. Okay. So this March na siya, last week of March. Okay, like sa RGMC, di ba, kay nagsige mo sa conduct og earthquake drill, and this year quarterly sad baya sila ang earthquake drill. So
hopefully kay grabe man gyud kay ang kaning fire incidents gud dinhi sa atong area. So hopefully sir nasa may plano nga quarterly siya or kanila nga March. Hopefully siguro mao man gud ang atong mao ni permi ang challenge sa ato pag magbuhat ta og programa kinahanglan dili siya kana ganing budget base para ang sustainability naa. So diri sa OLP nato, diri nato siya isabay ang kana ganing monthly quarterly drills diri sa OLP. Pero kining OLP first year pa man siya sa program, so by 3 years siguro og manindot ni siya either whether we will expand this or we will lobby for additional funds nga makita nga naa siya impact og dako ganing impact. Maybe our budget officers will give us a funds for this. Sir, asa maning mga locations ang Metro Cebu simulation drill, sir? Nabatay identified locations and areas nga mag-appeal? Of course, ato jud nga paningkamutan nga ang pinaka lisod nga pinaka challenges o pinakadaghan nga mga challenges regarding sa sunog o fire incident siyempre ang Cebu City. So, para at least matabangan nato, makita nato nga bisag simulation gani is lisod gyud siya. So, we will invite our friends from the media on this event kay ma-witness nato nga daghang challenges kanang mga pasaway nga mga driver, kanang mga citizens, so including sa amo pod kanang mga emergency responders. So, lantaw na to unsay mahitabuan ning simulation drill. First time for Metro Cebu. Okay, Brino, at this point in time, no? So, na naman natong mga media friends. So, the floor is now open for questions. Kisay mga tanan. Johanna Bahenting from Sunstar Cebu. This question will be directed to Sir Alboro, sir. Sir, with the growing popularity of mobile games, no, katoy mag-iingon ganina, can you elaborate more on your advice to the community to actually look over their houses para kanang gamay-gamayan na ang atong mga statistics on growing numbers sa unattended fire? Unsay atong advice sa community anang ilang kanang pagka-addict sa internet, sir? Thank you, mama. Kanang gawna-huna ko unsay itubag na ako sa imuhang pangutana kay first is ug ma-addict ta sa usa ka butang, buhaton nato siya in a positive way o in a constructive. For example, ug ma-addict ta sa kanang techie or mobile, gamiton nato siya nga asa ma-improve ang atong kinabuhi, asa ta prepared, asa ta matarong ang atong hunahuna or makatabang ta sa ubang tao. So, to maximize siguro sa kanang pagka-addict sa ato ang mga kita, ma-addict ta sa mga kanang technology, gadgets is for example, mag-search ta sa internet what is good for our house, what is good for our kids, how can I be prepared, how can we be prepared either financially or spiritually or sa physical. So kining pagka-addict nato pwede po nato ni magamit sa atong disaster preparation. What are the things to do? So naa na siya tanan sa internet. So my advice ra is maximize the internet for the good. Question, kanang mga wires gani, sir, nga wala ma-updated or something, natay kanang murag, I don't know how to actually conduct how. So, kuan kay murag di man jud mapugos gud usahay, sir, no, nga magsige lang tag-ingon nga guys kanang palihog og update ana inyong mga wires kay daghan na kay mog i-connect, pero murag di wa man jud gihapon mo patuo or naabatay nakitaan nga improvement sa atong community ana. Thank you. Kanang pangutana ni ma'am, apil na siya karon sa atong program kanang Uplan Ligtas Pamayanan. Kanang magkaigwa na ta og house to house. It's because karon mangod kini nga programang Uplan Ligtas Pamayanan. Klaro ang accountability sa usa ka bombero. Klaro ang programa ug unsa nga barangay. Pila ka household ang target sa usa ka bombero
or sa usa ka syudad. So, since nga pilot pa lang siya, kay with other government agency, naapod sila ka ng tukhang. So, kining lisod pod siya nga ma-associate, pero kay basig lahi ang perception sa community, ato ni siya ang house to house na atay checklist. Ang atong bombero gitrain sa pamaagi ni Superintendent Fritzy Manatad, ang Provincial Fire Marshal sa Cebu. Siya ang first nga kana ganing implementer sa sa kaning Upland Ligtas Pamayanan. So sa house to house lang taon sa mga bombero ang kada balay unsay marekomenda. Then diha sa house to house makita diha ang unsay recommendation niya possible ang report ihatag pud ni sa kapitan o sa community kay naamang gud sila, not then purok leaders ana siya. So we have come up gani nga mga member anang mga fraternity or brotherhood, i-appeal sila since na sila na mismo magpulis sa ilang community kay naman sila pirmi diha para og naisunog tabang sila namo nga walay mangilog sa among mga ekipo para makapaspas yun. Focus ba? Thank you so much, sir. Pwede ba follow up, ma'am? For Sir Ababon, sir. Sir, I believe it's a challenge. Your area, Cebu City, is very big, no, with other kanang mga close pack houses. How kanus man ni implement sa imong area, sir, kaning house to house? Then mga pila ka bombero kahaang imong i-deploy ani sir, murag dako gini mo. Thank you, ma'am. Actually, nagsugod last February 5. Nag-launching ta sa tuang implementation sa Upland Ligtas na Pamayanan. During that launching, gipatawag man gyud nako tanan akong fire safety inspectors, tanan akong mga station commanders para sa first wave pa lang sa identified barangay makakuha din may data bisag usa lang sa kasityo. Then after that, sa first wave ana, ang katunang station substation in charge for that particular barangay, sila na mo continue together with the barangay fire brigades. Kay kaning mga na-identify na mga barangay, katuning barangay nga dunay po'y mga existing fire brigades. Kay ang gihimo pod na namo para nga kaning mga fire brigades doon na pod sila accomplishment. Kay kung ato nang tanawon atong programa sa Upland Ligtas na Pamayanan, part of the program naamang guni say 4 programs nga component. We have the Handang Pamayanan program, Bayanihan program, Kaagapay program ug Lingap program. Sa Handang Pamayanan program, kinahanglan man maka-create ang barangay o gitawag nato og Community Fire Protection Plan. Mao nang ang gihimo na mo una is household survey kay ang data diha para man mahan-ay nimo imong community fire protection program. Ang ikaduha na is the hazard mapping para nga mahibaw-an asa pud apil diha sa hazard mapping asa ang possible nga escape route sa ato ang mga residente padulong sa ilang evacuation area. Sa Bayanihan program, usa na is to create sa barangay gitawag nato og Community Fire Auxiliary Group. Kay usa sa konsepto ani is to empower the community para mailahan na gyud ang programa. So to empower that community, mag-create ta og organization sa ilaha gitawag nato Community Fire Auxiliary Group na adiha member ang tactical defense nila. So naman sila fire brigade, first line of defense sila in case nga dunay insidente. Ikaduha, tagaan pod sila nato ato pod silang tudluan unsaon pod pagkondak og safety sa ilahang area. Together with the assigned bombero sa barangay, mag-conduct sila og house to house pod. Base sa katong gisulti ni Chief Inspector Alboro sa katuato ang checklist, na ang ato sa checklist is to identify hazards sa pamilya mismo. So, apil na diha katong sa ilang gipangutana about sa kuryente, kung nakitaan kay kung tan-awon ko na nimo sa Vecco, ang Vecco nagkwenta na sa imuhang appliances para mahibaw-an kung pilay load sa imuhang panimalay, mahibaw-an po nila doon na sila rough estimate pila po imong bayranan sa kuryente. Kikibaw naman sila sa load. So base pod ana nga load sa imuhang mga appliances nga gipanggamit sa balay,
angay po nato bawaan po nimo unsa man di ay nga kuryente ang angay na kong gamiton. So during house to house survey, apil na sa tuang checklist. So tagaan na sa last part na remarks, tagaan na namo og safety tips pod or recommendations ang ato ang mga household pod after sa tuang household survey. Correct, personalized Yes, ma'am. recommendation. Sir, mga pila na ta ka percent? February 5 to Sa karon ang hato pang gihimo is household survey pa man. Duha na lang ka barangay ang wala pa nato makondake. Gani karong adlaw murag tuaron sila sa I think barangay Friday is sa Suba and then sa Saturday is barangay capital site sila. So kana na lang duha ka barangay ang wala pa nato ma-household survey. Pero wala na magpasabot nga inighuman na ng household survey human na. Kaya ang na-survey pa lang ana is usa pa lang ka sitio or duha ka sitio. Okay. Na there are barangays nga labing daghanag sitio. So ang mo continue na ana is kato ng in charge nga substation. So whole year na siyang activity kaya ang target po namo by third quarter is kato ng giingon ni Chief Inspector Alboro pod nga training sa community kay apart man gud siya sa ato ang programa sa Oplan Ligtas na Pamayan. I think sa Kaagapay or sa Linga program siya. Training sa community about fire. Gani nasugna naman na nato, nagdemo ta like dunay usa ka kaso namo nga hinungdan sa sunog katong sa alumnus is ning siga ang iyahang LPG. Nya gitabunan niya og basa nga panapton para mapalong. Naami demo ana sa community. Amo gyud ang pasigaon ang LPG unsaon siya pagpalong. Amo pud nang gidemo nga tabunan nimo og basa nga tela kay makit-an man gud nimo nga kuang ang LPG imo nang tabunan og basa nga tela unsay mahitabo sa kayo. Mukalat na noon ang kayo. Dili parehas kung wa siya tabon straight raman. Pero kung imong tabunan na siya mukalat naman different size na niya. Sumo na sayop nga paagi sa pagpalong basta LPG. So dunay saktong pa amo nang gidemo i-train pud namo ang community unsaon pagpalong kung in kaso ang LPG mo imusi. Sir, just a clarification. Bali, per barangay, pila ka sitios ang ato ang undergo sa household na survey? Dunay mga barangay mangud ma'am nga dunay like Guadalupe is it's around 84 sitios. Di ba? So, ang sa programa sa Oplan Ligtas na Pamayanan, ang target na mga barangay kinahanglan ma-survey gyud tanang sitio. Kay ang target namo ang barangay man. So kung pila na siya ka sitio, kinahanglan maha-survey gyud na namo para mahibaw-an namo ang data pila ka household ang naa sa barangay. Si kinahanglan mahuman gyud na namo ma'am kay kung dili na namo useless ang programa kung dili nimo mahuman. Dili ni wala nimo ma-cover ang barangay. So ang target namo by the end of the year makuha gyud na namo pila ka household. Now impact to the community. Ang mga barangay captain ning sagup ani nga programa ngano man kay majority sad siguro sa ato ang barangays doesn't know pila pud ka household sa barangay. So with this program makatabang mi sa barangay mahibaw-an nila pila man kasi ka household ang naagyod sa barangay pila pud ka tawo kada household. Magamit pud ni nga data diri sa ato ang disaster risk reduction kay kinahanglan pud makit-an pila man sad ang population di ani nga barangay. So ang among trabaho mura na pud mi sa PSA. Doon na pud ray gihatag sa mo ang ato ang regional office. Doon ay gihatag pud ang regional office nato nga dili siya leaflets, stickers. So amo tong i-reproduce tong mga stickers para inighuman na mo household survey kada household. Mura na kay since mura man mig PSA amo na lang pug papitlan. Pero kuan siya emergency number. Emergency number. Dili katong sa PSA nga kuan. Amo emergency number. Wait. Sa katong mga na-survey na if we have already identified siguro at least top 3 of the hazards mostly sa mga households nga atong na-survey. Amo pa na rong gi-collate ang mga data na ma'am kay dili wala gyud na namo gikuha usa sa top 3 kay unang-una wala pa man gyud nato ma-survey ang whole barangay. Pipila pa lang gud ka sitio. So basig makuha ta og mga false nga statistics, false data ba. So wala sana namo gikuha. Unya ra kung makuha na gyud namo og survey ang barangay gyud. Target na to sir is last quarter of this year? Or Yes ma'am, last quarter.
kaning tanang target na mo ma'am kay 9 substations man ang maglihok. Ang usa ka substation na magyud siya iyang target barangay. Po sa Mambaling, Mambaling has no fire substation. I understand niya. Taga Mambaling ako, sir, actually. So, how we go about it at itong mga areas nga walay fire substations or walay mga volunteer fire brigade sa ilang mismong community, like who will continue the household survey? Okay, thank you ma'am. Ang barangay Mabaling, ang kanimagod atong substation ma'am, dili lang kay usara ka barangay ang gigunitan, but a cluster of barangays. Only that this substation ang ila lang gi-identify for this implementation sa Uplan Ligtas Papayanan is one barangay lang. Pero wala na magpasabot nga pasagdan na nato ning mga barangay nga under sa ilahang area. There are other programs man gud namo, although kaning Uplan Ligtas ng Pamayanan enhancement niya sa katong mga program namo nga ugnayan sa barangay. Sa una man gud wala pa ning Uplan Ligtas na Pamayanan, mao nay among gihimo ugnayan sa barangay, napami katong gihimo namo nga mga rekoreda. So mao gyapon na i-continue gyapon na namo sa atong mga barangays not part of the Uplan. Pero tan-aw na namo paninguha gyud namo nga mas successful ang Uplan kay by next year man gud magdungagan na po naglaing barangay. Di ba? Madungagan na po sig laing barangay. So mag-identify na, by next year mag-identify na po ning atuang mga substation commanders ug another barangay for initial implementation po sa atuang Uplan. Dili lang kay kanarang barangay atong i-concentrate. Diha lang nato gisugdan. Kay ang target po sa Bureau of Fire Protection is tanang barangay gyud sa Pilipinas ang ma-implementar nato ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Pero dili man na nato mahuman overnight or over a year. Ya Cebu City 80 barangays biya. Included siguro sa atong survey to identify if dunay members of the family nga PWD, kay mostly baya ang concern sa PWD is wala kahibaw ang PWD sa area, then mo to wa na no hinatabang. So do we also include that? Yes ma'am, thank you po na. Appeal po na siya sa ato ang sa checklist na to. Kay para manggod na mahibawan, dili lang nga risk ang nga community but risk po na nga mga tao. Kinsa mag high risk nga mga tao in case nga dunay mahitabo. Sir, kuan lang day for the tong simultaneous pa to nga simulation Metro Cebu. May I ask lang sir as to the details, what scenario will be happening on the last week sa March once we implement this simulation? Itaga na tiga og whole kanang picture. Actually we're still on the kanang on the preparation. So like what Ma'am said nga naadyo Ma'am Hazel said nga naagay fire incident. So which barangay or which type of community, it may be a hospital fire, it may be a hotel fire, yes, or it may be a barangay that or an area that which has these three. So yes, for example, an area nga naa siya ay hospital, naa siya ay hotel, or a with fire prone areas or depressed areas. Kung sa itong mga angay pa ninyong i-announce or i-share sa publiko, pwede pa ninyong isulti. So, Bri, unahon na to si Sir, okay, no? Si Chief Fire Safety Enforcement Division, Chief Inspector Josephus Alboro. Sir, panapos lang na to, sir. Lihay likay sa sunog and Fire Safe Central Visayas, #lihay likay sa sunog. So, ang ako ra is kita magtinabangay ta sa atong kaugalingon. We care for our neighbor, we care for our family. Kay basic is family. Magunsa man ta magsigig trabaho ug dili nato ampingan natong pamilya, dili ta mag-focus sa atong pamilya. Wala ni tanan bisag unsa atong buhaton, bisag unsa paningkamot pag dili ta magsugod sa atong pamilya, useless. So in behalf siguro sa among regional director kay Senior Superintendent Gilbert Dulot and the Provincial Fire Marshal of Cebu, Fritzy Manatad, and siya po ang among
Chief Information Services Chief, kinahanglan nato nga balikta tanan sa community. Thank you, Hazel and Bridget. Bree? Ang Cebu City Fire Marshal, Chief Inspector Noel Nelson Abab. Ang ako lang is hangyo sa ato ang komunidad nga ang ato ang mga bumbero ayaw tanan inyo o kanang si Manguti gumana sa inyo ang balay for the household survey. Magkinahanglan mi anak nga data, magkinahanglan ato ang komunidad anak nga data para malikayan nato ang sunog. Hinaot lang sa pag-abi-abi. Unya kung magkundak man gani ta og training, participate lang po tanan kay dili man para amuha para ilaha na sa ilahaman po ng mga pamilya. So participate lang ta sa training kung manghatag man gani mi og leaflets, ayaw lang po taon ninyo iputos sa mangga. Basahon nato, dili lang kay basahon ato pong pagasabton ug ato pong i-share pod sa ato ang mga kasilinganan para kita malikayan nato ang sunog. Okay, thank you, Sir Bree. The last but not the least, no, ato ning patingogon si Sir. Tingob ni kang Sir Tingob. We have the Chief Regional Operations Division, Senior Inspector Arnel Abella. Sir? Ang message siya itong Regional Office, Bureau of Fire Protection, Region 7, headed by our Regional Director, Senior Superintendent Gilbert Dolot. Be conscious lang sa fire safety, and if conscious na ta sa safety sa fire safety, I think walay sunog na may tabo. Okay, Bree, no? So, tinood yun, no? Ilang giingon, no? Kinanglan magmatngon kita, no? Kitang tanan, especially, no? Sa atong mga panimalay para malikayan na to ang sunog. So, Bree? Daghang salamat usab sa atong mga distinguished guests for coming and for enlightening us about fire safety and prevention. Let's do our part man, no, para ma-prevent ang atong mga fire incidents. This is Bridget May Bayhon together with Hazel F. Gloria for Agio PIA 7 Forum. Good day.